Nanahimik nga ba si Coach Jess sa social media? O nga pala, si Kuya Lifeguard, isang safety advocate dito sa dagat. Sa video ito, sasagutin natin punto por punto. Ito ay base lamang sa aking personal na opinion. Ang pananahimik ni Coach Jess sa social media, unang-una, karapatan niya yon. Pangalawa, baka naman mayroong gag order para sa kanila. At ang pangatlo, baka naman mayroon sa kontrata nila ang non-disclosure agreement. So bawal silang magsalita sa labas ng court. Pero bunga ng aking pagiging critical thinker, eto kayo ng humusga. Tama ba o mali? Mayroong moral obligation at may pagkukulang si Coach Jess. Kasi isipin nyo, pinadala niya sa Manila si Rene ng walang proper documentation. Ano ba yung proper documentation na yon? Hindi enroll, walang kontrata. Kung walang enrollment na nangyari at walang kontratang pinirmahan, so ang katayuan ni Rene is try out. Kung try out pa lang ang katayuan ni Rene sa Ateneo de Manila, bakit nandun siya sa hardcore training sa Dipakulaw? Yung hardcore training, yun ang tinatawag nilang team building. Pero hindi team building yun. It's a hardcore training. Water relay ang ginagawa nila doon at ang gumagawa niyan ay mga Navy SEAL. May gumagawa na rin ng mga athlete na mga ilan-ilan. Pero hardcore training yun. Mga nakaraang batch, may muntikang mamatay. At ngayon, mayroon ng 2 buhay na binawi. It's a hardcore training. Anong ginagawa ng isang tryout player doon? Pangalawa kong punto, walang lumulutang na manager ni Rene. Walang lumulutang na handler ni Rene. Kung wala siyang manager, wala siyang handler, ang gagabay dapat sa kanya ay ang kanyang coach. Kasi alam nyo mga boss, ang isang varsity, kontrolado ng coach ang galaw niyan. Inside the court, outside the court. Kasi kapag ikaw ay varsity, hindi ka nga pwedeng lumaro ng ligang labas. Halimbawa, varsity ka sa isang school. Hindi ka pwedeng lumaro ng inter-barangay, inter-porok. Hindi ka pwedeng lumaro ng hindi ka pinapayagan ng coach mo. Pwede kang matanggal, yung iba pwedeng kasuhan. Noon kalakas ang control ng coach sa isang player. So bakit walang documentation? Ang nangyari is over-familiarization si coach. Ano ba yung over-familiarization? Parang tiwala, sobrang tiwala. Dahil siya ay coach ng Ateneo de Davao, tapos si Coach Tab ay coach ng Ateneo de